Here's trending po ito. Oh, Congratulations, Bob. I'm working. Happy vasect to me. Ayan. Nire-respeto naman po natin ang desisyon ng mag-asawa na magpa-vasectomy at nire-respeto din po natin ang medical advice ng mga doktor at opinion din ng mga tagahanga ni na Drew at Iya. Well, malamang nga po no, dahil 5 na ang kanilang anak at sa practical po ng pananaw, mabigat talaga ang responsibilidad ito, no? Emotionally, physically, at financially. Pero dahil po public figures po sila, trending po ito ngayon sa social media, baka isipin po ng tao na normal na lang ang mga ganitong gawain. Kaya bilang mga mananampalataya, tinatawag po tayong pag-isipan ito sa liwanag po ng salita ng Diyos. Hindi po para maghusga, kundi upang magliwanag at magbigay linaw sa kung ano ba talaga ang tama sa harap po ng Diyos. Opo, mahirap po ang pagiging bukas sa buhay. Pero ang Diyos po ay hindi nagkulang. Ibinigay niya po sa tao ang biyaya po ng tinatawag natin na self-control. Ayon po yan sa Biblia. At sa bawat tukso po ng kaginhawaan, tayo po ay tinatawag na piliin po ang mas mataas, mas banal, at maka-Diyos na paraan kahit po mahirap. Samahan niyo po ako at pagnilayan po natin ito. Sabi nga po ng iba, praktikal lang kami. Hindi biro ang 5 anak. At totoo naman po yun, no? Hindi po biro magtaguyod ng isang pamilya. Pero sinabi din po ni San Pablo sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23 na ang bunga ng Espiritu Santo ay ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, at pagpipigil sa sarili or self-control. Ang solusyon po sa takot at pagod ay hindi po ang pagputol ng posibilidad ng bagong buhay, kundi ang pagyakap po sa disiplina, panalangin at pag-asa po sa Diyos. Dahil ayon po sa video na ito na ibinahagi ni na Iya Villana, na ipinagdiwang nilang Mother's Day sa isang hindi pangkaraniwang paraan. Isang regalo daw na hindi karaniwan na si Drew Arellano po ay nagpa-vasectomy. Well, sabi nga po sa caption, late kasi dapat mangyari na ito last year, sabi ni Iya. Pero dumating si Anya. Kaya this time, sigurado na niya. So, makikita po natin sa video ni Drew no, na nakahiga po siya sa kama ng klinika habang nakangiti po at inaakalang simpleng sakripisyo ang kanyang ginawa. Pero tanong po ng konsensyang Kristiyano, regalo ba talaga ang pagtanggi sa posibilidad ng bagong buhay? Ang vasectomy po ay isang surgical procedure kung saan sinasadyang pinuputol o isinasara ang mga sperm ducts ng isang lalaki upang hindi na po siya makabuntis. Now, sa pananaw po ng makabagong medisina or modern medicine, isa raw itong permanent birth control. Pero sa mata naman po ng Diyos, iba po ang kahulugan nito. Ito po ay hindi lang isang medical decision. Ito po ay isang moral na usapin at spiritual na hamon. Dahil ang simbahan po ay always pro-life. Mula po sa sinapupunan hanggang sa natural na kamatayan. Hindi lamang po laban ang simbahan sa abortion, laban din po ito sa anumang uri ng hakbang na sinasadyang hadlangan ang posibilidad ng buhay. At dito po pumapasok ang vasectomy. Dahil ayon nga po no, in Catechism of the Catholic Church 2370, every action which whether in anticipation of conjugal act or in its accomplishment or in the development of its natural consequences, proposes, whether as an end or as a means to render procreation impossible, is intrinsically evil. Makatinding deklarasyon. Ibig sabihin po, ang sinasadyang pagputol sa posibilidad po ng buhay, kahit pa ito'y sa loob po ng kasala, ay labag po sa moralidad at sa disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Well, ano bang sinasabi ng banal na kasulatan? Sinasabi po dito na ang buhay ay kaloob ng Diyos. Hindi po natin ito pag-aari. At hindi po natin ito dapat pigilan ayon po sa ating kagustuhan lamang. In Genesis chapter 1 verse 28, sinasabi po dito, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it.
Ito po ang unang utos ng Diyos sa tao, ang maging bukas sa buhay. Ang utos po na ito ay hindi nabura. Hanggang ngayon, ito pa rin po ang disenyo ng Diyos sa loob po ng kasal. In Psalms 127 verse 3, sinasabi dito, "Behold, children are a gift from the Lord, the fruit of the womb is a reward." So kung ang anak pala ay gantimpala at biyaya mula sa Diyos, paano po natin masasabing tama ang pagtanggi po sa biyayang ito sa pamamagitan po ng vasectomy? Diba? In Malachi chapter 2 verse 15, sinasabi po, "Did he not make them one with the portion of the Spirit in their union? And what was the one God seeking? Godly offspring." Sinasabi po dito mismo ang Diyos ang naghahangad ng maka-Diyos na supling mula po sa kasal. Kaya't ang pagpipigil po dito sa pagkontra sa layunin ng Diyos ay lubhang salungat po sa itinuturo na ng Biblia. In Romans chapter 1 verse 25, sinasabi po dito, "They exchanged the truth of God for a lie and worship and serve created things rather than the Creator." Kapag pinipili po natin ang kaginhawaan at kontrolin or control higit po sa disenyo po ng Diyos, ilalagay po natin ang ating sarili sa trono na parang tayo na po ang nasusunod at hindi na po ang Diyos. Di ba? Now, kapag pinipili po ng lalaki ang vasectomy, sinasabi niyang, "Ayoko na sa kaloob ng buhay. Mas pipiliin ko ang kasiyahan, kontrol at kaginhawaan kaysa sa pagiging bukas sa plano ng Diyos." Ito po ay isang uri ng pagsuko sa tinatawag natin na kulturang kontra sa buhay or tinatawag nating culture of death, na kung saan tinutuligsa po ng simbahan na isa po itong kulturang nagsasabing huwag kang magparami, magplano ka, ang buhay ay gastos. Ngunit sa kulturang maka-Diyos naman, ang buhay ay hindi po gastos. Ito po ay kayamanan. Now, ano pong dapat natin gawin? Kung may nakagawa na po ng vasectomy, hindi pa po naman huli ang lahat. Well, tulad nga po ng anumang kasalan, may pag-asa at kagalingan po sa Diyos. Sa pamamagitan po ng kumpisal, pagsisisi, at pagbabalik loob, ang isang lalaki po ay maaaring muling yakapin ang disenyo ng Diyos. In Catechism of the Catholic Church 1468, "The whole power of the sacrament of penance consists in restoring us to God's grace and joining us with Him in an intimate friendship." So, ito nga po, no? Maliwanag ang sinasabi ng simbahan at ng Biblia. Kaya sa mga kapatid po natin, no, na nagsasabing, "Ako, marami ng kanilang anak, sapat na yan, mahal ang magpalaki ng bata, gusto na nilang mag-focus lang sa pamilya." Yes, makatao naman po ang kanilang mga rason. No? Makatao naman ang mga ganitong pananaw. Pero tandaan po natin ito, hindi po lahat ng makatao ay maka-Diyos. Sa halip po na iwasan ang buhay, tinatawag po tayo ng Diyos sa pagtitiwala sa Kanyang awa at probisyon. Hindi po niya tayo binibigyan ng bagay na hindi po natin kayang gampanan. Lalo na po kung iyon ay isang kaluluwa na na kanyang hinipan ang hininga ng buhay. Kaya ka-curious, ang ganito po, no, ang kasalukuyang mundo natin ngayon ay tumatahak sa tinatawag natin na culture of death na dapat nating iwasan. At tayo po bilang mga Kristiyano, tinatawag po tayo na ipaglaban ang culture of life. Na kahit mahirap po sa atin, na kahit masakit po sa bulsa, na kahit hindi trending, ang buhay po ay sagrado mula sa sinapupunan hanggang sa huling hininga. Ang pagiging bukas po sa buhay ay hindi lamang po desisyon. Ito po ay isang pagsunod sa Diyos. At isa rin po itong anyo ng pagsamba sa Diyos. Well, si Drew Arellano po ay nagsasabing ito ay ang kanyang sakripisyo para sa kanyang asawa. Pero ang tunay po na sakripisyo, ayon po sa kay San Pablo, ay ialay ninyo ang inyong katawan bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong makatwirang pagsamba. Romans chapter 12 verse 1. Ang pagsunod po sa kalooban ng Diyos, kahit mahirap, ay may dakilang sakripisyo kaysa sa pisikal po na operasyon na salungat po sa disenyo ng Diyos. Pero huwag po tayo mawala ng pag-asa.
Ang awa po ng Diyos ay laging bukas para sa mga nagsisisi. Well, kung again, no, kung may nakagawa na po ng ganitong desisyon, no, sa kanilang buhay, sa kanilang buhay mag-asawa, na labag po sa aral ng simbahan, always po tayong lumapit sa Sacrament of Confession. Ang Diyos po ay hindi nagsasara ng pinto. Tayo ang madalas po na nagsasara. Kaya mga magulang, no, mga asawa, kabataan, ang pananampalataya po ay hindi madali. Isa po sa mga pinakamalaking hamon nito ay ang manatili po sa awa ng Diyos at sumunod po sa kanyang salita. Kahit laban po ito sa uso, sa media, sa kagustuhan po ng nakararami, no? Or sa kagustuhan po ng ating laman. Panalangin po tayo. Na sa gitna po ng desisyon na ito, or sa ganitong desisyon man na nagawa po ni Drew at ni Iya, ang liwanag po ng katotohanan ay sana'y lumiwanag sa ating lahat. Na po yung sa babae. Oh. Nilaygit siya kasi risky na siya kung magbuntis. Paano ngayon yan? Dili niya choice yun, pero medically advised ng obstetrician. Ano ang gagawin niya? Papasok pa rin tayo yung church teachings po. So, kung hindi talaga siya pwede magbuntis talaga sa mga nakikinig ngayon, focus tayo kay God. Focus tayo sa church teachings. It doesn't matter kung ano sabihin ni doktor. Doon ka dapat mga nakikinig ngayon, no? Katulad na kay Drew, no? Yung sinabing vasectomy ang solusyon. No. If you really following the will of God and the will of the church, God's law, church law and church teachings. Kahit sabihin mong kasi hindi siya pwede mabuntis, di wag. Pumunta ka dun sa calendar method. Bakit? Kasi madalas kasi sa mga tao po, selfishness Gusto ko makipag-sex sa asawa ko araw-araw kaya ayoko na naman ng anak, gusto ko lang ng sex, gusto ko lang make love. Patay tayo diyan. So, ang gagawin ng tao, magpa-vasectomy siya, magpa-ligate siya kasi hindi sayang niya magkaanak. But that's not the solutions of the church. May solution, hindi ligation naman, hindi naman vasectomy. Sinabi nga ng church, NFP, Natural Family Planning. Kasi sabi niya doon sa question, kasi utos ng doktor para kasi wala siyang alam sa turo ng simbahan. Para daw ma-avoid yung pagbubuntis, masama mabuntis siya, tama. Masama mabuntis siya, ibig sabihin nun, gusto niyang paggalaw na hindi siya nabubuntis. Tama, no? Gusto niyang paggalaw anytime nun. So, anytime sex na lang para hindi siya mabuntis. And that's another way of contraception again. Permanent na yun. And that's exactly yung ano ngayon sa vasectomy. That's pag sinabing hindi natural law of God ang natural law of God and natural law of church ang gagawin natin, that's against the law of God pa rin. Malaking kasalanan pa rin yun. Anong gagawin nyo? Palahigit ka, tingnan mo kung may paraan pa. Kung wala na, i-confess nyo yon. And then, that's it. Di natin alam kung anong sasabihin ni Father. Kasi, permanente na yon. Ang alam ko sa ligation, meron naman binabalik yan yata or something. But confess it and seek an advice of the priest. Kasi ginawa mo kapatid, kung sino man nakagawa ng ligation na permanently, kasi advice nga ng doktor, kasalanan ba yun? Yes, kasi hindi ka nag-seek sa church Ano ba yung pinakamaganda para hindi ka magkaanak pero hindi siya against the law of God? Doon papasok yung kasi lagi dapat yung batas ng Diyos Kasi walang kwenta lahat ng mga batas natin, sarili natin, kahit hindi lahat ng tama para sa atin, para sa doktor, ay tama sa Diyos. Hindi po ganun. Lalo na at the end, we are judged by Jesus Christ through His teachings and the teachings of the church. So yun po kapatid, no? Anong gagawin mo? Yun, i-confess mo yun. Titignan mo kung anong magagawa parang kung may babalik yon. And then kung lahat ng gusto ng mga control, birth control, there's only one way talaga turo ng Diyos at ng simbahan, natural family planning or calendar method. So talaga nandoon yung pagpipigil sa sarili. Kaya nga nakakalungkot lang, billions of people in the whole world, hindi nila alam yun.
na yung contraception talaga is morally unacceptable sa church. Hindi tanggap-tanggap sa Diyos yan sa simbahan. So yun po kapatid, i-confess mo, confess nyo yan, and then seek an advice sa priest kung anong gagawin mo dyan dahil wala na, nandiyan na yan eh. So makikipagtalik ka na lang, makikipagtalik, libre na, no? Nakuha mo na yung gusto mo, but I don't know if what the priest will say as an advice of the priest po. Please go to confession po. Yun po kapatid. Pwede mag-ask, tinanggalan na ako ng matres nung nanganak ako. May kasalanan ba ako sa Diyos, Brother Angel? Well, laging ang turo po ng simbahan, yung intention ba? No, intention natin, o yung lalo na kung gusto nating matanggal pala yung matres, tinanggalan ka dahil sinabi mo, tanggalin mo na to para hindi na ako magkaanak. No, so there is always dapat there's always a condition naman. Hindi naman laging pag nagawa mo to kasalanan ng God. Unang-una, no fault on our own kung hindi mo natin alam. And then, pag nalaman natin, kailangan may gagawin tayo doon. It's either you go to confession or yun nga, repair the damage. So, kailangan doon, yung sinabi mong tinanggalan yung matres, yung may kasalanan ka. Depende po kung kayo mismo, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kung kayo mismo po, ang may intention na paalis nyo yun, may kasalanan doon. Although not really a mortal sin yet, kasi hindi pa magiging mortal sin yun if there is a full knowledge. Wala kayong knowledge about that. Pati yung nagpalagit kanina, pati si Drew ngayon, yung nagpa-vasectomy, hindi naman ganun kalaking kasalanan yon, but still it's a grave sin. Malaki pa rin kasalanan yon, but not yet a mortal sin kasi wala silang idea. Wala silang alam sa turo ng simbahan. Ganun din sa'yo. Kung tinanggal ang matres mo without your knowledge at wala ka talaga, kasalanan yun, but hindi siya ganun kagrabe, but still you need to confess that po. Kung lalo na yung intention mo pala o tanggalin, siyempre tatanungin ka naman yan kapatid, di ba? Yung mga natanggalan na matres, hindi mo naman pwede sabihin na tinanggal na lang ni Doc na hindi ko alam. Siyempre ipapaalam sa yun, tatanggalin na po ba matres nyo para wala nang anak-anak o wala nang buntis-buntis. Di po ba? So, pinaalam sa iyo kung hindi posible naman gagawin yun na hindi pinaalam. So, your intention na mo yun at intention mo, sige Doc, para hindi na ako magkaanak, may pananagutan tayo doon. Nag-birth control kayo na hindi siya natural method from the church. So, yun po kapatid, yes, kung sa may sitwasyon na ganun pa rin. Go to confession and seek the advice of the priest kung anong gagawin nyo. Kasi nandun na yun eh. No? Ang mangyayari doon, forever na kayong contraception yun eh. Permanent eh. Kaya iniisip ko kung ano may advice ni Father doon. Kasi ano na yun, permanent contraception. Eh di, lagi na lang magsisex dahil doon sa nangyaring yun, wala na. And yun, nandun na yung kahalayan doon, nandun na yung araw-araw magkikipagtali ka sa asawa. Permanent contraception. Kaya tingnan mo yung advice mo muna ni Father kasi permanent contraception is completely different kaysa doon sa pills eh. Yung pills kasi pwede mo pa siyang baguhin yun eh. Tanggalin mo yung pills, pumunta ka sa natural family planning or calendar method. Pero yung mga permanent na yan, hindi natin maayano yun. Kailangan i-confess nyo at saka seek an advice for your parish priest, parochial priest. Yun po, Bro Jando.